Istorya ni Bhishma. Unang bahagi. Kilalanin muna natin ang mga magulang ni Bhishma na si Haring Shantanu at si Ganga. Si Ganga ay ang diyosa ng ilog Ganges na nagkatawang tao. Nang makita ni Haring Shantanu si Ganga, agad siyang naakit sa kanyang kagandahan at hiniling napakasalan siya. Pumayag si Ganga na maging asawa ni Shantanu, ngunit may isang kondisyon. Hindi siya dapat tanungin o pakialaman ni Shantanu sa anumang gagawin niya. Kung hindi, ay iiwan siya ni Ganga. Nagkaroon sila ng mga anak. Ngunit bawat anak na ipinapanganak nila ay itinatapon ni Ganga sa ilog. Hindi naintindihan ni Shantanu kung bakit ginagawa ito ng kanyang asawa. Ngunit dahil nangako siya, hindi niya siya tinanong o hinadlangan. Gayunpaman, nang isilang ang kanilang ikawalong anak, hindi na nakatiis si Shantanu at hinarang si Ganga bago pa niya maitapon ang bata. Dito, isiniwalat ni Ganga na ang mga anak nila ay ang mga demigods na isinimpa muling isilang bilang mga tao. Ang pagtapon sa kanila sa ilog ay isang paraan upang sila'y muling makabalik sa kanilang orihinal na kalagayan bilang mga demigods. Pagkatapos nito, iniwan ni Ganga si Shantanu at dinala ang kanilang anak na si Debabrata na kalaunan ay makikilala bilang Bhishma, isa sa pinakamatapang at pinakatapat na devotee ni Lord Krishna. Kalaunan, si Haring Shantanu ay nasa pangangaso sa gilid ng ilog Ganges. Nang makita niya ang batang si Debabrata na pinapana ang mga alon ng ilog at ang mga alon ay biglang tumitigil kung saan naroroon ang pana. Namangha si Shantanu sa kagalingan ng bata at doon niya nakilala na ito ang kanyang anak kay Ganga, ang diyosang ilog na kanyang asawa. Kaya nakapiling ni Shantanu ang kanyang anak na si Debabrata. Noong unang panahon, si Shantanu na namumuno sa dakilang lungsod ng Hastinapura, isa sa kanyang mga anak ay si Debabrata na kalaunan ay tatawaging Bhishma. Isang araw, habang nangangabayo si Haring Shantanu sa kagubatan, nakita niya ang isang napakagandang mangingisda at nagnais na pakasalan ito. Ang pangalan ng dalagang iyon ay Satyavati. Subalit tumanggi ang ama ni Satyavati sa kahilingan ng hari. Dahil sa pangambang ang mga anak ng kanyang anak ay hindi maaaring maging tagapagmana ng trono. Ito ay labis na ikinalungkot ni Haring Shantanu. Napansin ni Debabrata ang kalungkutan ng kanyang ama at nang madiskubre niya ang dahilan nito, hinarap niya ang ama niyang si Satyavati at nangako na hindi siya kailanman mang-aangkin ng trono upang magiging anak nila ni Haring Shantanu at Satyavati ay ang magiging tagapamahala. Nang marinig ito, ang ama ni Satyavati na kahit pa isuko ni Debabrata ang kanyang karapatan sa trono, ang kanyang mga magiging anak ay maaari pa ring mag-angkin ng trono. Dahil dito, nangako si Debabrata na mananatili siyang walang asawa
habang buhay. At sa gayon ay isinakripisyo niya ang kanyang titulo bilang tagapagmana ng korona. Tinawag siyang Bhishma, nangangahulugang siya na may kakilakilabot na panata. Bilang pagtukoy sa kanyang pangakong habang buhay na hindi mag-aasawa. Makalipas ang ilang panahon, ipinagkatiwala kay Bhishma ang paghahanap ng magiging asawa para sa kanyang kapatid sa ama, si Haring Vichitravirya. Kaya't dinukot niya ang mga prinsesang sina Amba, Ambika at Ambalika mula sa pagtitipon ng mga manliligaw sa kanilang Swayamvara. Hindi alam ni Bhishma na si Amba ay umiibig kay Haring Salva. Pagdating sa Hastinapura, inamin ni Amba kay Bhishma na nais niyang pakasalan si Salva. Ipinadala siya ni Bhishma pabalik kay Salva, ngunit tinanggihan siya nito. Bumalik si Amba kay Bhishma at sa pakiramdam na siya'y napahiya, lumapit siya kay Bhishma upang pagpakasal sa kanya. Tumanggi si Bhishma. Ipinaalala ang kanyang panata. Lubos na nagalit si Amba at sinisisi si Bhishma sa kanyang kahihiyan at nangako na maghihiganti laban sa kanya. Nagpatupad siya ng mahigpit na pag-aayuno at penitensya upang mapasaya si Panginoong Shiva. Nagpakita si Panginoong Shiva sa kanya at tiniyak na siya ay isisilang muli bilang isang lalaki nagngangaling Shikhandi at siya ang magiging dahilan ng kamatayan ni Bhishma. Haribol.